Sobrang dami. Wow. Yung sa aking basket, hindi na puno. Pero yung kay asawa, punong-puno. Ang tagadala ng strawberry na hurot na siya niya kaon. Pakadami na naming marmalade na nagawa. Hi guys, mag-harvest na naman tayo ngayon ng prutas sa garden. Cherry, strawberry, and red currant. Ngayon is alas 8 na ng gabi dito sa amin. Basta summer talaga dito is matagal magdilim. So, hanggang alas 10 pa yan ng gabi, maliwanag pa. So, ngayon pa tayo lalabas. Medyo wala ng init. Hala, kailangan ko palang magdilig sa aking mga halaman ngayon dahil ilang araw na sobrang ilang araw na sobrang mainit. Tawa, nag-umpisa nang mag-harvest na. So, already so ripe, Uda? No, perfect now. So perfect. Super. It's you need to remove that. Yan, kailangan natin yung i-remove. So, meron akong dala ditong lagayan. Tatlong lagayan. Si asawa is merong kanyang lagayan. And ako naman, harvest ako with my lagayan also. Ayan, maraming sira. Nasira na, sobrang hinog. I think it's more last year, I think mas madaming bunga. Ngayon, marami siyang daot. Yeah. You are faster? Hindi na nikamda niya. Awa. Okay, baka may ano dito. Listen. On my turn. No. Oh wow, that's a lot. Look, there is the kinain ng mga ibon. The birds already started eating it dahil nga sobrang hinog na siya, sobrang pula na talaga. And iyan, may mga sira. Ayan, so sobrang liit. Sira. Ayan, I think really shots that it's a lot more last year than this time. Yun sayang. Dito sa aking side ay ang dami pang hinog. Ang daming sira. A lot already is kaput. Yeah, okay. And dito, sobrang dami. Wow. Ayan, pulang-pula. Bibubap, erdbiren. We also need to harvest erdbiren. Ayan. The birds say, they harvest every. Hala, I make kaput. Their berries, the birds says they harvest everything. They don't give us anymore. Dami. Wooden. Did you know that they always come here every day? Guys, naubos na yung aming cherry. Ang harvest namin, isang ganito, ito yung sa aking basket, hindi na puno, pero yung kay asawa, punong-puno. Yan siya. Punong-puno siya. So, this is the last harvest natin sa ating maliit na cherry. Maliit lang talaga siya, pero sobrang dami niyang bunga. And two times ako nakapag-harvest ngayong taon. I think last year mas madami na talaga yung last year. Pero ngayon, mas pulang-pula. Hoy! Hala, nanguha na siya. Ayan yung nakuha ni asawa. Sobrang dami. Mag-harvest din tayo ng mga strawberry dahil marami daw hinog. Tingnan nyo dito. Ang dami. Maliliit na yung mga strawberry namin ngayon. Sarap. It's still delicious, but maliliit na siya. It's already small shots. Yeah, some small also there. Not like before. Like this? Then it's bigger. Can you come here? Hala, yung bata. What happened to you? Yung bata. Ang tagadala ng strawberry na hurot na siya niya kaon. Something like this. So, everything's good. Hindi na masyadong madami yung na-harvest namin ngayon. Dahil
Siyempre, ilang beses na din kaming nakapag-harvest dito. Ang liit na lang yung natira. Pero madami pa din. Ethan, Ethan, come here. What? Skip Nook feel. Skip Nook feel? Yeah. Oh, danke. Skip Nook. What? Dankeschön. Ach, guck mal, die Tomaten haben die ersten Blüten. What? Yeah, I need to make the tomato. I need to put some trellis for the tomato. Look mal, it's so red. The flowers. Huh? We need to get the flowers. Barot? And they get bigger. Nicht. Lass das. Okay, da gibt es eine schnelle Ernte. Nicht viel mehr Ernte. Oh, die Kartoffeln blühen auch schon. It's a lot. Warte, Schatzi. Ethan, warte. Hey, that is not ripe. Guck mal, that is still white, anak. Aso. Ah, diese Kind. Was machst du? Was machst du? Can you turn on the Turn on the water. water? Warte mal. Ah, that is not gepflanzt, oder? Nee. Du hast übrigens zweimal Mais. Guys, malalaki na pala yung ating mga carrots. Tingnan nyo yan. And soon, pwede na natin yung i-harvest. Ayan, oh. Meron na nga itong malaki. Nag-harvest si asawa dito kanina. Ayan, oh. Meron na mga malalaki. So, unti-unti harvest na natin ito. Ayan. Tingnan natin. Oh, tingnan nyo yan, oh. Wow! Ayan, meron ng unod. Diba, ang dami? Ayan. Tingnan natin dito. Ah, ito malalaki na din. When we can harvest our carrots. It's a lot of carrots. Tingnan nyo guys, oh, sobrang daming carrots. Maybe tomorrow, Sunday, so we can make new. At tingnan nyo yung mga kohlrabi natin. Sobrang lalaki na. Kailangan na din yung i-harvest. And dahil ilang araw na hindi nag-ulan dito sa amin, kailangan naming dilig ng aming mga pananim ngayon. Anak, don't step there. Yung aking mais from the Philippines is hindi siya tumubo. Ito, pero but it's already big shots. And this is two. Yeah, there's the other one there So, on the back north. ito is isang linya talaga ito. Here are two. Isang linya talaga ito, pero ang tumubo is 1, 2. Meron pang, wait, have tomato there. And itong dalawa. And this is sweet corn. So, the sweet corn already growing. And this is ang ating kalabasa. Ah, the watermelon shots have a lot of, oh my God. The watermelon have a lot of growings like this. Oh, Direction here. ha? Down there. Ang dami. Pati yung ating kalabasa, oh. And the other also is growing in the other side. So, dito natin sa, ano. Yung iba, ano na natin ito. Tanggalin na natin. Yeah, it's already kaput shots. Tanggalin na natin yan. Yan, oh. Ah, it becomes wet and fluffy. Ayan, oh. Sira. Ayan, oh. Sira. Guys, yung aking mga onion pala ay meron ng mga bulaklak na nag-sprout. Sabi kasi nila, is tanggalin daw yung mga bulaklak or yung ganitong mga tumutubo na mga sprout dahil yung energy ng onion, hindi onion. Onion nga, yung energy ng onion ay dito sila dito mapupunta instead of yung onion na instead na ma-develop yung onion. So ngayon tinanggal ko ngayon 3 pa lang. Yung iba is hindi pa nag-develop. So hihintayin ko pa na lalaki yun siya. So ayan, hindi ko alam kung pwede ba itong magamit, pwede ba din itong magulay. So kailangan ko pang mag-research dahil first time ko nga magtanim ng onion and super amoy siyang onion and malaki. Ayan, oh, super laki niya.
And amoy na amoy siya na onion. And ito yung kanyang mga bulaklak. So, ayan. Yung nakuha natin 3 piraso. Ngayon, papasok na tayo sa loob dahil malapit nang dumilim. So, do mga ano pa, mga 1 hour pa siguro or 45 minutes bago dumilim dito sa amin. Ay, hindi ko alam kung anong oras na ngayon pero siguro 9 na ng gabi or almost 9. Tapos mga alas 10 siguro is yan na yung madilim dito sa amin. So papasok na tayo. Si asawa is dala-dala niya yung ating mga harvest na cherry. Ako naman itong strawberry. At itong ating kinuha na sibuyas. So isasahog natin ito siguro sa iluluto nating ulam bukas. And yeah. Hi Ethan. Ethan, Nish, Farad inside, please. No, Farad inside. Gusto niyang dalhin sa loob yung kanyang bike. Guys, ngayon ay na-harvest na namin lahat ng bunga ng aming cherry. So, ito na lahat. So, ngayon nilagay na ni asawa yung the rest na hinarvest namin kahapon. Yun na yung last na cherry. Tingnan nyo naman. Puno yung aming, what do you call this, shots? Pressure cooker? Yes, pressure cooker because it's our biggest pot. Yeah. 3.5 kilo siya. So, yun lahat. Syempre, hindi naman namin ito kayang kainin lahat. Ito lahat yung gagawin naming marmalade para magamit natin siya for the whole year. Chili also don't have water anymore. So, meron tayong maraming cherry marmalade. And gagawa din tayo ng Johannisberry marmalade at saka Johannisberry or red currant. At saka, syempre, yung hinarvest natin noong nakaraan na strawberry marmalade. Which is, yung iba is finris pa ni asawa. Yung ginagamit pala namin na sugar for making marmalade is ganito. Nabibili ito siya sa mga grocery store. And ito siya is panggawa talaga ito ng marmalade na sugar. So 3:1. So 3 kilo. 3 kilo shots is 1 sugar. 1 kilo. Is 1 kilo sugar. Sobrang ingay ni Ethan. Maybe that's why he is a little bit crazy. Sobrang ingay niya. Parang nagmamarch siya. So, ito yung ginagamit namin palagi. So, may nakalagay na dito for mga plums, for berries, blueberries, strawberry, and iba pang mga fruit na ginagawang marmalade. So, marami naman talagang nagagawa nito. Pwede pa tayong gumawa ng cake. Kaso nga lang, hindi naman ako masyadong mahilig sa cake. And talagang ang nagagamit namin is yung marmalade. Dahil yun yung nilalagay namin palagi sa tinapay. Maganda din gumawa ng, what do you call that, shots? Where you make strawberry just with sugar? Huh? Kompot. Kompot. Hindi na talaga ni Ethan. Ay! Ang ingay. Siya loud. Sira daw yung bata dahil katulugon. So, ito palang, akala ko ito na yung lulutuan. Ito pala yung tubig to sanitize. Hala, a lot of coin? I don't know. Ito pala yung tubig to sanitize sa mga baso. Dahil syempre nga, ikakaning natin yan siya. Ilalagay natin yan sa baso. Kailangan, before gamitin yung baso, is sterilize. Hinugasan na niya kanina yung mga baso sa nilagay sa dishwasher. Ngayon naman is lulutuin niya yung baso. Pakukuluan. Ang ingay ni anak! Because it's loud. Yeah, it is. So after mixing, we already have more space and still a broken child. So I just smash it a little bit. So we have a lot of juice, and the pieces will get a little bit smaller for the bread later. Now we have here pure cherry juice.
It's a lot of cherry juice. So guys, ngayon, ipakita ko pala sa inyo yung nagawa namin na strawberry na marmalade. Ito siya is ibang marmalade. Napakadami na naming marmalade na nagawa. Pero ito siya is, ito yung hindi raspberry, red currant. So, yan yung ginawa niya sa na red currant. Alam nyo, napakadami pa nito sa freezer. I mean, yung fruit, hindi pa nagawa na marmalade. So, sa dami kasi hindi nagagawa niya asawa. Asawa kasi yung gumagawa ng marmalade. Anyways, meron pa din akong mga red currant na kailangan pang i-harvest. Well, yung harvesting is, I think, hindi ko pa na-upload and hindi ko pa na-ipakita sa inyo. Punta tayo sa aming forads realm. So, kung saan yung mga, anong pangalan yan? Yung mga strawberry na nagawa niya asawa na marmalade. Sobrang dami na. Sobrang dami. Anyways, madami-dami na din yung mga nagawa niya dahil may marami pa sa freezer. So, dahil marami kaming na-harvest, ilagay natin ito dito. Sobrang dami ng mga preserved na mga pagkain dito. Merong maraming wines. Sabi ko nga sa inyo, si asawa is, alam niya siyang gumagawa ng wine. Anyways, parang wala ng blackberry. Strawberry dito. Ito yung mga nagawa ni asawa na cherry. So, naubos na ba namin yung blackberry? Sa dami nun, 4 na glasses, 4 or 5 glasses, parang naubos na namin. Gustong-gusto ko kasi siyang kainin. Ang sarap niya. So, ito is Johannisbeeren, tapos ito is cherry. Kailangan ko yang lagyan ng mga names, of course, dahil so, we will know kung kailan yung una nating i-consume. So, ito yung last year ito. Last year ito na ginawa ni asawa. Pickled na, what do you call that? Pipino. So, ito pala. Ito yung isa na lang yung naiwan dahil kinain na namin or ginamit na namin for our breakfast. Ito yung, we don't have strawberry anymore. We have some frozen strawberry. I thought you said I'm calling. No, you're recording. 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 I thought you said I'm calling. So, ito siya. Ang naiwan, parang 5 bottle shots. We only have 1 bottle of strawberry left. Yeah, we still have 1 full bowl of Strawberry? And also here is 1 strawberry. So, ang plano ko din kasi is, yung isang strawberry na, yung nakita niya sa wala, meron daw isang strawberry doon, is ipapadala ko siguro sa Pilipinas. Dahil sa dami naming, para makatry sila dito doon, para makatry sila doon. Of course, hindi naman kasi nadadala yung mga prutas doon. So, they said na napakadami daw, dalhan daw sila sa Pilipinas. Paano ako makapagdala ng prutas doon? So, ayan, ito yung pangalawa, I think, 2 or 3 na yung na-consume namin. Ang sarap talaga. And, syempre, madali lang siyang naubos dahil parang 1 kilo lang talaga yun. And, of course, galing yan sa garden ko. And ako mismo ang nagtanim. So, masarap talaga. So, ayan.